Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Carlito. Taong 1988, Carasi, Ilocos Norte. Mainit ang singaw ng lupa sa bayan ng Carasi. Ngunit sadyang kakaiba ang lamig na dumaraan sa tenga ni Carlito habang pinagmamasdan ang malawak na kapatagan ng gintong palay at ang mga luntiang piling ng saging na handa na ring tistisin. Panahon ng anihan, ang pinakamasayang bahagi ng taon para sa mga magsasaka. Subalit sa pagkakataong ito, parang may mali. Sa malayo, nakikita ni Carlito ang kanyang mga kasamahang magsasaka. Mabilis silang kumikilos, tila hindi napapagod sa paggapas. Ngunit kung pagmamasdan ng maigi, ang kanilang mga anino ay masyadong mahaba at ang tunog ng kanilang mga karit ay hindi bakal sa palay, kundi tila kuko na kumakaluskos sa tuyong kawayan. Dahil dito, mas lalo niyang pinagmasdan ng maigi ang lugar. Hindi nakakapanibago ang panahon ng pag-aani. Ngunit ang ganoong pangyayari ay sadyang kakaiba. Unang beses niya itong makita, kaya nabahala siya. Maya-maya pa, dumating ang kapitbahay ni Carlito. Sa bukid kung saan siya nakatira, pawang 2 pamilya lang ang naninirahan doon. Siya at ang pamilya ni Gusing, na pawang may-ari rin ng halos kalahati ng lupang sinasakahan. Carlito, huwag mo silang titingnan ng matagal. Hindi sila mga tao. Marahil nag-iisip ka na kung bakit kakaiba ang kilos nila. Normal lang yan, Carlito. Dahil ang mga aswang, madalas dumayo sa mga sakahan, lalo na kapag kapasan. Hindi sila makikisaka para sa palay o saging, kundi nakikisaka sila para magtaglay ng mutya. Hayaan mo lang, alis din ang mga yan. Nang marinig ito ni Carlito, bahagya siyang napatingin dito. At sa puntong yan, alam na niya kung ano ang totoo. Ang mga nakapaligid sa kanila ay hindi mga tao. Sila'y mga aswang na nag-anyong magsasaka upang makihalubilo sa anihan. Ang kanilang mga mata ay mapupula sa ilalim ng mga salakot at ang kanilang mga laway ay tila natatakam. Hindi sa palay, kundi sa bawat taong naroon. Wala ni isang anting-anting o krus sa bulsa si Carlito. Ang tanging bitbit niya ay ang kanyang luma at matalas na lingkaw. Ilang oras pa ang lumipas, marami na sa mga magsasaka ang umalis. Yung iba sa mga ito, kahit hindi pa tapos ang pag-aani, sinikap ng makauwi. Yun bang parang nakakaamoy na rin ito ng panganib sa lugar. Kalaunan, habang papalubog ang araw, nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. Nagsimulang humuni ng malakas ang mga kuliglig, ngunit sa kanilang pandinig, tila ba'y isa itong babala. Pagpasok niya sa loob ng bahay, biglang lumitaw sa kanyang tabi ang isang anino na hindi nagmumula sa tao. Isang matangkad at maputlang figura na amoy dahon at basang lupa. Ito ang engkanto ng gubat, ang nilalang na matagal nang nagbabantay sa kanya dahil sa pag-aalaga niya sa kalikasan. Huwag kang kukurap, Carlito. Ang bawat saging na kanilang titistisin ay katumbas ng isang buhay na nais nilang kunin. Manatili kayo sa loob ng bilog na usok. Nang marinig niya ang naging babala nito, kaagad niyang sinadya ang bahay ni Gusing. Nais niya itong balaan ukol sa sinabi ng kanyang gabay, nang sa gayoy mapaghandaan ng pamilya nito ang paparating na dagok sa kanilang lugar. Matapos nun, tuluyan na ring sumapit ang ganap na dilim. Mula sa siwang ng bintana, nakita niya ang pagtigil ng mga magsasaka sa paggapas. Isa-isang humaba ang kanilang mga leeg at nagsimulang tumunog kasabay ng paghuni ng mga tiktik sa itaas ng puno ng saging. Maya-maya pa,
Narinig na niya ang paggapas ng mga ito. Papalapit na ang mga nilalang, kaya naman dali-dali na niyang isinarado ang lahat ng daan na pwede nitong lagusan. Subalit bago pa man makalapit ang mga nilalang, iwinasiwas ng engkanto ang kanyang kamay. Ang mga tuyong dahon na saging ay biglang nag-apoy ng kulay berde na bumuo ng isang proteksyon sa paligid ng kanilang mga tahanan. Ang usok mula sa berdeng apoy ay naging lason na naging sanhi ng kanilang pag-ubo at paghina. Ang bulong ng boses ng engkanto ay naging dagundong ng kulog na nagpabingi sa mga aswang. At sa gabay ng engkanto, itinaas ni Carlito ang kanyang lingkaw. Hindi ito kumikinang sa ginto, kundi sa liwanag ng buwan. Umalis kayo sa aking lupain! Sigaw niya ng may pananampalataya. Matapos niya itong sambitin, kagad siyang nagkaroon ng lakas ng loob na lumabas ng bahay. At sa bawat hakbang niya, ang lupa ay tila yumayanig. Nang maramdaman ito ng mga nilalang, dito nila napagtanto na may malakas na puwersang nagbabantay. Kaya naman bago pa sila tuluyang maparalisa ng usok, kagad na silang nagsipulasan pabalik sa kagubatan, iniwan ang mga saging at palay na kanilang nakuha. Nang sumikat ang araw, payapa na ang bukirin. Ang mga pamilya nila ay ligtas na lumabas sa kanilang mga tahanan. Ang mga palay ay lalong nagmukhang ginto at ang mga saging ay nanatiling sariwa. Wala na roon ang engkanto, ngunit iniwan nito ang isang perasong bato sa ibabaw ng tumpok ng palay. Isang tanda ng kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng mga araw matapos ang nakakatakot na anihan, tila bumalik sa normal ang buhay nila sa bukirin. Subalit ang munting bato na iniwan ng engkantong gubat ay nagbago ng kulay. Mula sa pagiging maaliwalas, naging malalim na asul ito na may tila sumasayaw na liwanag sa loob kapag gabi. Itinago niya ito sa isang lumang baul, ngunit ang kapangyarihan ng mutya ay hindi maitatago ng kahit na anong kapal ng kahoy. Ang enerhiya nito ay tila isang parola sa kadiliman na umaakit sa pinakamasasamang nilalang sa kalaliman ng gubat. Hindi ito nagpaparamdam ng kakaiba sa kanya, kaya inakala niya na walang mangyayaring masama. Ngunit dumating ang isang araw, habang nagbabalat siya ng saging sa tapat ng bahay, naramdaman niya muli ang malamig na dapyo ng hangin. Hindi ang malamig na simoy ng gubat, kundi ang lamig ng kamatayan. Nang maramdaman niya ito, bigla siyang napahinto sa kanyang ginagawa. Kagad siyang napatayo, napaisip ng malalim. Hindi na ang mga aswang na nagbabalat kayong magsasaka ang nagbanta sa kanya ngayon. Mas matindi at mas marumi ang uri ng nilalang na nakakaamoy sa taglay niyang mutya. Sila ang mga balbal. Isang lahi ng aswang na kilala sa kanilang mahahabang kuko, matutulis ng ngipin at ang kakayahang umamoy at kumain ng bangkay. Naniniwala ang mga balbal na ang mutya ng engkanto ang pinakamalakas na bertud na kanilang makukuha sa sakahan. Bagaman hindi nila alam kung ano ang taglay nitong abilidad, sapat na ang ganoong paniniwala upang lumalim ang kanilang pagmamalabis na ito ay makuha. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Carlito, bigla siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan. Hindi ito nangyari dahil sa bangungot, kundi dahil sa malakas na pagsuwag sa dingding kung saan malapit sa kanilang silid. Ang tunog ay hindi galing sa itaas, kundi sa ibaba, mula sa lupa. Maya-maya pa, bigla niyang narinig ang sigaw ng kaibigan niya mula sa bahay nito, na ilang metro lang ang layo sa tahanan nila. Carlito! Nasa silong sila ng bahay ninyo! Dahil sa sinabi nito, kagad naman siyang napasilip sa papag. At dito na nga niya nakita ang mga nilalang na tumatakbo. Yung iba sa kanila gumagapang,
Tapos may mangilan-ngilan namang mabilis na bumabaon sa ilalim ng lupa. Sadyang napakabibilis ng mga ito. Animoy hindi ito naaapektuhan ng liit ng espasyo. Matapos niya itong masilayan, kaagad niyang inalarma ang kanyang asawa. Bagaman alam niyang hindi ang kanyang pamilya ang sadya ng mga ito, minabuti niyang ipaalam dito ang kasalukuyang sitwasyon. At pagkatapos nun, tsaka niya kinuha ang baul na malapit lang sa kanya. Maya-maya pa, ang mga balbal na may itim at tila natutunaw na balat ay nagsimula ng sumunggab sa dingding ng bahay, sinusubukang pasukin ng silid kung saan nakatago ang mutya ng engkanto. Wala mang anting-anting, naramdaman niya ang pag-init ng kanyang palad. Alam niyang hindi siya iiwan ng kanyang gabay, kaya pilit niya itong kinausap at nanampalataya. Maya-maya pa, may isang tinig siyang narinig. Ilabas mo ang mutya, Carlito. Gamitin mo ang liwanag nito. Teka lang, paano kung makuha nila ito? Anong gagawin ko? Ang mutya ay hindi nakukuha ng mga masasama. Ito ay ibinibigay. Ikaw ang pinili. Gamitin mo ang puso mo. Sa sandaling nabanggit ito ng engkanto, nawala ang kanyang pag-aalangan. At sa gitna ng mga sigawan at mararahas na kaluskos ng mga balbal, binuksan niya ang baul. Ang mutya ay nagniningning na ng napakalakas na liwanag na tila pumipintig. Kagad naman itong napansin ng mga balbal, kaya hindi na ito nagsayang ng oras na wasakin ang dingding para pasukin na sila ng tuluyan. Maya-maya pa, nang mahawakan na niya ang mutya, naramdaman niya ang tila kuryente na dumaloy sa kanyang buong katawan. Dahil dito, kung kaya't nakaramdam siya ng kakaibang lakas. Dali-dali siyang lumabas ng bahay at dito nakita niya ang mga nilalang na dahan-dahang sumusukol sa kanya sa lahat ng direksyon. Paghinto niya, bumungad sa kanya ang isang matandang balbal na nag-aanyong tao. Pagbalik nito sa normal na anyo, nakita niya ang isang matandang lalaking kuba na may hawak-hawak na tungkod. Nakayuko ito sa kanyang harapan, ngunit alam niyang maigi siya nitong pinagmamasdan. Ipaubaya mo na sa amin ang mutya. Hindi mo yan mapapakinabangan. Pero kami, marami kami diyang pakinabang. Katulad mo lang din kami. Naghahanap ng paraan para mabuhay at makaligtas mula sa mabagsik na hagupit ng mundo. Ipinapangako ko sa iyo na kapag isinuko mo ang mutya, kailan may hindi na kami bibisita sa lugar ninyo. Iiwan na namin ang aming tahanan sa ilalim ng sagingan at habang buhay na kayo ritong mamumuhay ng payapa. Isang maliit na sakripisyo kung titingnan. Ngunit nang marinig ito ni Carlito, hindi siya kagad sumang-ayon. Alam niya sa kanyang sarili na ang mutya ang nagsisilbing ugnayan nila ng kanyang kaibigan. Gustuhin ko mang pagbigyan ka. Hindi ko yan magagawa. Kagaya mo, may kaibigan din akong pinapahalagahan, kaya hindi ako makakapayag na mawala ito sa akin. Dahil sa kanyang sinabi, sinagot siya ng matanda ng malakas na ungol. Sa galit nito, walang pagdadalawang isip siya nitong sinugod hanggang sa magpang-abot na silang dalawa. Subalit nang akmang makakalapit na sa kanya ang matanda, naglabas ang mutya ng isang silaw ng liwanag. Hindi ito apoy, kundi parang isang matigas na pader ng nagniningning na enerhiya. Bumabangga ang balbal sa pader ng liwanag at napaurong. Napaatungal sa sakit habang ang balat nito ay tila napapaso. Ang liwanag ng mutya ay hindi lamang nagbibigay proteksyon. Ito rin ay nagsisilbing lason sa mga nilalang ng kadiliman. At sa gabay ng engkanto, nalaman niya na ang mutya ay sumasagot sa kanyang kalooban.
Umalis kayo rito! Hindi para sa inyo ang biyayang ito! Sa bawat sigaw niya, ang liwanag ng mutya ay lalong lumalakas na bumubuo ng isang bilog na proteksyon sa buong paligid ng kanilang tahanan. Ang mga balbal, hindi naman makayanan ng silaw at ang sakit na dulot ng liwanag, ay nagsimulang mag-atungal at magpulasan pabalik sa kailaliman ng gubat. Iniwan ang kanilang plano na nakawi ng mutya. Natalo man sa unang pakikipagtuos, ang mga balbal ay hindi marunong sumuko. Bagamat nabulag sila sa liwanag ng mutya, ang kanilang pagkagutom sa kapangyarihan ay napalitan ng isang masidhing puot. Napagtanto nila na hanggat gising si Carlito at hawak ang bato, hindi sila makakalapit. Kaya naman, nagpasya ang kanilang pinuno na dumaan sa pinakamahinang yugto ng kanilang samahan. At ang unang biktima ay si Toto, ang 6 na taong gulang na anak ni Gusing. Nagsimula ito sa mga mahihinang kaluskos sa ilalim ng papag tuwing madaling araw. Sa simula, inakala ni Gusing na mga daga lamang ito, ngunit kalaunan, napansin ni Carlito ang unti-unting pagtamlay ng bata. Ang masiglang si Toto ay naging maputla, ayaw ng kumain at laging nakatingin sa kawalan. Dumaan ang mga gabi, naging madalas na ang pagpintig ng mutya, tila bang may ipinapaabot itong mensahe. Hindi ito naglalabas ng liwanag, kundi isang panginginig, isang babala. Carlito, ang mga balbal ay hindi gumagamit ng dahas. Ginigiba nila ang bakod mula sa loob. Ang batang munti, ang kanyang hininga ay unti-unti nang ninanakaw. Matapos itong ilahad ng kanyang kaibigan, isang malakas na hangin ang pumasok sa kanilang tahanan. Nakakapanginig ito ng laman. Animoy dala nito ang isang bantang hindi nila maiiwasan. Dala ng kaba, dali-dali siyang bumisita sa bahay ng kaibigan niya. Inabutan niyang umiiyak ang asawa ni Gusing, habang sapo ang anak na nanginginig dulot ng mataas na lagnat. Carlito, anong nangyayari sa anak ko? Wala namang sugat, pero tila nauubusan ng dugo. Nang marinig niya ang sinabi nito, may hinahon siyang yumuko at tiningnan ng ilalim ng sahig na kawayan. Doon, sa pagitan ng mga siwang, nakita niya ang isang mahaba, maitim at tila sapot na buhok na nakapulupot sa isang maliit na halaman. Kagad niya itong kinuha, pinagmasdan at pinag-aralan ng maigi. Hindi ito buhok. Ito ay dila ng balbal. Marahil itong ginagamit nila na daluyan ng kanilang kapangyarihan upang mabiktima nila ang anak mo nang hindi natin sila nararamdaman. Nagkamali tayo. Nagkamali tayo ng pagtansya sa kapangyarihan nila. Dagdag pa niya na dahil sa takot sa mutya, kaya hindi lumalabas sa ilalim ng lupa ang mga balbal. Nakasisiguro rin siya na ilang araw na nila itong binibiktima at pinagmamasdan mula sa butas, di kalayuan kung saan naroon ang pinutol nilang dila. Gusing, kailangang ilabas ang bata sa bahay ninyo. Ngunit sa oras na gumalaw tayo, susugod sila. Ginagamit nilang pain ng anak mo para mapalapit at malito ako. Bagaman isang malaking banta ang plano ng mga balbal, alam ni Carlito na wala siyang pagpipilian. Maski siya man, kung sa kanya nangyari ang bagay na yan, handa niyang isakripisyo ang lahat, mailigtas lamang ito mula sa tiyak na panganib. Pagbuhat ni Gusing sa anak niya, kagad siyang tumayo malapit sa pinto, hawak ang mutya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na sa mga pagkakataong yun, ang mga balbal ay mas matalino. Hindi sila nagpakita bilang mga halimaw, kundi nagpakita sila bilang mga tao na malapit sa kanilang pamilya. Sa paligid ng bahay nila Gusing, lumitaw ang boses ng mga kalaro ni Toto, ang boses ng nanay ni Carlito
at ang tinig ng mga taong minahal nila. Isang panlilin lang upang sila ay lumabas sa proteksyon ng mutya. Dahil sa pangyayari, kagad niyang inabisuhan ng pamilya ng kanyang kaibigan na huwag makinig sa mga tinig. Tatagan niyo ang mga pananampalataya ninyo dahil ang mga boses na yan ay hindi nanggagaling sa ating mga kakilala. Di pa man siya tapos sa pagsasalita, biglang yumanig ang bahay ng kaibigan niya. Ang mga balbal ay nagsimulang maghukay sa ilalim, sinusubukang paguhuin ang buong bahay upang masiguro na wala silang mapagtataguan. Habang nangyayari ang mga kaguluhang yon, mas lalong nakaramdam ng banta si Carlito para sa kaligtasan ng kanyang mutya. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang engkanto ng gubat ay nagpakita sa anyo ng isang malaking usa na may mga sungay na gawa sa ugat ng puno. Kagad itong tumungo sa unahan para sila'y protektahan. Carlito, ang bato ay hindi sapat para iligtas ang bata kung ang kanyang espiritu ay nasa kamay nila. Kailangan mong itanim ang mutya sa lupa, sa mismong sentro ng kanilang lungga, upang linisin ang lupang kanilang binalahura. Ang ibig sabihin ng nilalang, kailangan niyang bitawan ng kaisa-isahan nilang proteksyon. Kung itatanim niya ang bato, mawawalan siya ng panangga laban sa puwersa ng mga balbal. Nag-aalangan man, hindi na rin siya nag-atubili ng sigawan siya ni Gusing. Gawin mo na, Carlito! Alang-alang sa anak ko! Walang sabi-sabi, kagad niyang hinanap ang bukana ng hukay kung saan nagtatago ang pulutong ng mga balbal. Pagbali niya ng tingin sa silong ng bahay, dito niya nakita sa ilalim ang mga nanlilisik nitong mga mata. Pilit itong kumakawala, ngunit sa dami nila, iilan lamang ang nakalabas. Maya-maya pa, naamoy ng mga nilalang ang balak niya. Kaya naman hanggat hindi niya pa ito na isa sa katuparan, pilit siya nitong hinablot upang mapigilan. Subalit sa kasamaang palad, hindi sila nagtagumpay at sa pagkahulog ng mutya sa ilalim ng butas, isang nakakabinging pagsabog ng liwanag ang lumabas mula sa ilalim ng lupa. Ang mga balbal na nasa ilalim ay naging abo sa isang iglap lang. At ang lupang dati ay amoy agnas, biglang naging amoy bagong ulan at sariwang damo. Tuluyan na nilang nailigtas si Toto. Ngunit si Carlito ay dugo ang nakahandusay sa lupa, wala nang hawak na bato. Inabot siya ng 5 araw bago siya nagkaroon ng malay. Nung magising siya, labis siyang nanghihina at parabang wala pa siya sa kanyang wisyo. Maraming ginawang sakripisyo ang kaibigan niya dahil may malalim itong utang na loob sa kanya. Dumaan pa ang mga araw. Naging payapa na sa kanilang lugar. Ngunit ang hindi niya alam, ang pagbao ng mutya ay hindi lamang nagligtas kay Toto. Binago nito ang mismong kalikasan ng kanilang lupain. Ngunit ang bawat liwanag ay may kaakibat na anino, at ang sakripisyong yon ay gumising sa isang kaaway na matagal nang naghihintay sa dilim. Nang tuluyan ng mailibing ang mutya, ang kanilang bukirin ay naging banal na lupa. Ang mga palay ay hindi na nalalanta at ang mga saging ay namumunga ng mas matamis at mas malaki kaysa sa dati. Ngunit ang kapalit para sa kanya ay mabigat. Hindi na nakikita ni Carlito ang anyo ng engkantong gubat. Nararamdaman niya ang ihip ng hangin, ngunit ang tinig na dating bumubulong sa kanya ay naging isang piping gunita na lamang. Ang kanyang mga kamay na nagbaon sa mutya ay nagkaroon ng mga ukit na tila ugat ng puno. Isang permanenteng marka na siya ang tagapag-ingat ng lupain. Ngunit ito rin ang naging mitya upang madali siyang matunto ng mga kaaway. Sa kabilang dako ng bundok, nakatira ang isang matandang albularyo na nagngangalang Silo. Sa loob ng 50 taon, nag-alay si Silo ng dugo ng hayop at nagdasal sa mga espiritu
upang pagkalooban siya ng kahit katiting na gabay ng engkanto, ngunit hinding-hindi siya pinansin. Nang maramdaman ni Silo ang pagpintig ng mutya mula sa lupa, ang inggit sa kanyang puso ay naging isang itim na sumpa. Bakit ang isang hamak na magsasaka ang pinili? Bakit siya binigyan ng kapangyarihan? Gayong wala naman siyang alam sa sining ng mahika. Ito ang mga wika ni Silo pagkatapos niyang maramdaman ang pagkalat ng presensya ng mutya. Dala ng matinding selos, gumawa si Silo ng isang kasunduan sa mga natitirang balbal at aswang. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa itim na sining upang pagsamahid ang kanilang lakas at lumikha ng isang nilalang na tinatawag na Sigbin Hulad. Isang nilalang na kayang gayahin ang anyo ni Carlito. Ang layunin ni Silo, linlangin ang mismong lupa at sa pamamagitan nito makukuha niya ang mutya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Carlito sa tabi ng kanyang pamilya, narinig niya ang sigaw ni Gusing mula sa labas. "Carlito! Ba't mo sinunog ang mga saging? Aanihin na ang mga bunga niyan kinabukasan!" Paulit-ulit itong isinigaw ng kaibigan niya. Nagmadali siyang lumabas at laking gulat niya nang makita niya ang sarili niyang anyo. Isang lalaking kamukhang-kamukha niya, may marka rin ng ugat sa kamay na nagtatapo ng itim na likido sa mga pananim. Wala siyang ideya kung ano ang nilalang na yon, ngunit nakasisiguro siya na hindi ito pangkaraniwan. "Ha? Teka lang! Hindi ako yan, Gusing!" Pagkasigaw niya, lumabas si Silo mula sa kadilimang nagtatago sa kakahuyan. Hawak ang isang tungkod na gawa sa buto ng tao. Mabilis siya nitong sinugod at sinunggaban. Ibigay mo sa akin ang paraan kung papaano huhukayin ang mutya. Hindi ka karapat dapat sa gabay ng engkanto. Akin ang kapangyarihang yan. Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi siya kaagad sumagot. At dahil sa wala na siyang makitang engkanto at wala na ang bato sa kanyang kamay, tila wala na siyang laban. Unti-unti na ring nalilito ang lupa. Ang mutya na nakabaon sa ilalim ay tumutugon sa anyo ng tagapag-ingat. Dahil kamukha ng nilalang ang Sigbin na Hilad, unti-unting namamatay ang mga pananim dahil sa bawat paghakbang ng huwad na gumaya sa kanyang katauhan. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, dito naalala ni Carlito ang mga katagang binanggit ng gabay niya noong nakikita niya pa ito. Ang mutya ay hindi nakukuha ng mga masasama. Ito ay ibinibigay. Imbis na lumaban gamit ang dahas, lumuhod siya at inilapat ang kanyang mga palad sa lupa. Hindi niya kailangan makita ang engkanto upang malaman na naroon pa rin ito. "Silo, ang gabay ay hindi premyo. Ito ay tungkulin." Nang marinig ito ni Silo, sa galit nito kaagad nitong inutusan ng Sigbin na sakalin siya. Kaagad naman siyang sinunggaban ng nilalang, ngunit nang akmang lalapit na ito, ang lupa ay yumanig. Hindi ito dahil sa bumalik ang kanyang kakayahan, ngunit dahil ito sa kagustuhan niyang ialay ang kanyang buhay para sa lupa. Naramdaman ng mutya ang pagkasalungat ng kanilang mga hangarin, kaya ito na mismo ang nagpasya. Ang lupa sa ilalim ng Sigbin ay biglang bumuka at nilamon ang nilalang. Ang itim na mahika ni Silo ay bumalik sa kanya. Ang kanyang tungkod ay naging mga buhay na ahas na pumupulupot sa kanyang sariling katawan. Hindi! Hiyaw ni Silo habang unti-unti siyang hinihila ng mga ugat ng puno patungo sa kagubatan upang maging bahagi ng lupang kanyang kinaiinggitan. Matapos ang pangyayari, ang lahat ng bakas nito ay biglang naglaho. Nabalot ng katahimikan ng lugar at nagsimulang sumimoy ang preskong haplos ng hangin mula sa sikat ng araw. Bagaman hindi na kailangang muling makausap ni Carlito ang engkanto,
Alam niya na ang bawat pagtubo ng palay at bawat piling ng saging ay ang pasasalamat ng kanyang gabay. Naging simbolo siya hindi ng kapangyarihan, kundi ng pagpapakumbaba. At ang mga aswang at inggiterong tulad ni Silo, natuto silang matakot, hindi sa anting-anting, kundi sa isang magsasakang may tapat na puso sa lupa. Lumipas ang 15 taon. Ang bukirin ay hindi na lamang isang simpleng taniman. Ito ay naging isang alamat. Ang mga palay dito ay tila ginto na hindi kumukupas, at ang mga saging ay kasing tatag ng mga punong kahoy laban sa anumang peste at unos. Ngunit sa likod ng kasaganaang ito, may isang lihim ang dahan-dahang umuusbong. Si Toto, ang anak ni Gusing na dating biktima ng mga balbal, ay isa na ngayong ganap na binata. Ngunit hindi siya tulad ng ibang magsasaka dahil sa berdeng liwanag ng mutya na nagligtas sa kanya noong bata pa siya ay may basbas na dala. Ang kanyang mga mata ay kulay asul kapag sumasapit ang bilog na buwan, at naririnig niya ang bulong ng mga puno na hindi naririnig ni Carlito. Habang tumatanda siya, unti-unti na ring nanghihina ang katawan niya. Ngunit sa ganun niyang kalagayan, may isang katotohanang hindi niya kailan may matatakasan. Hindi namatay si Silo. Ang kanyang katawan ay naging bahagi ng isang punong naaagnas. Isang punong patay na nabubuhay sa inggit at itim na mahika. Ang kanyang kaluluwa ay nakasanib na sa mga ugat na humihigop ng buhay sa paligid. At ang kanyang layunin, bawiin ang mutya na nakabaon sa lupa ni Carlito gamit ang bagong kampon. Ang mga tighuo, mga espiritong walang anyo na kumukuha ng anyo ng mga mahal sa buhay. Sa paglipas ng mga taon, dahan-dahang lumalakas ang mga nilalang hanggang sa makatakas na ito sa gubat kung saan sila iginapos ng mutya. At nung makatakas na ang mga ito, si Toto ang unang nakaramdam sa kanila. Bilang may basbas, naging tungkulin ni Toto na iligtas ang lupa. Marami siyang ginawang pagsubok na kung saan pawang ang kanyang pamilya na lamang ang nakakaalam. Pero isang bagay lang ang nalalaman ni Carlito, at ito ay walang iba kundi ang katotohanang di hamak na mas malakas si Toto kumpara sa lakas niya nung kabataan niya. Isang bagay na nagpapanatag sa puso niya. Gayunpaman, araw at gabi niya pa rin itong ipinagdarasal. Kailan may hindi niya minaliit ang kanyang mga kaaway dahil sa lakas at kapangyarihan nitong taglay. Labis din siyang nababahala sa mga posibleng mangyari sa hinaharap. Kagaya ng pagbalik sa kapangyarihan ng taong minsan niyang inilibing sa sumpa at kinalimutan. Awa naman ng Diyos, tumanda na siya lahat-lahat. Pawang mga pagpaparamdam na lamang ng tighuo ang kanyang naranasan. Gayunpaman, naniniwala siya na darating ang panahon na muling magbabalik si Silo, ang minsang isinumpa ng banal na mutya ng kalikasan.